Mga ka-Pulse Point, hindi na matiis ng China ang ginawa ni PBBM. Nagbabanta na sila ng giyera. Pero this time, yan ang malaking pagkakamali na gagawin nila. Ang Amerika, todo suporta na sa atin. May European pa at ilang ASEAN nations at andyan din ang mga kalapit nating bansa na Australia at Japan. Ano ang nangyayari? Sa video na to, malalaman nyo kung paano binuweltahan ni President Marcos ang China at bakit nagalit ng bonggang-bongga ang Beijing. Maya-maya makikita niyo kung gaano katindi ang suporta ng US to the point na binigyan tayo ng high-tech vessels na para bantayan ang bawat sulok ng West Philippine Sea. Plus, may shocking revelation tungkol sa bagong Philippine Navy Chief at ng kanyang top secret na plano. At bakit nag-alboroto ang mga senador natin? Abangan hanggang dulo dahil may bombshell announcement ako sa inyo. Comment down below. PBBM forever kung suportado nyo ang Pilipinas. May matapang na hakbang si PBBM. Mga ka-Pulse Point, kagagaling lang po natin sa isang historic na pangyayari. Si President Marcos, walang takot na pinirmahan ang dalawang napaka-importanting batas, ang Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Pero alam nyo ba kung gaano ka-controversial to? According to Matthew Miller ng US State Department, todo suporta sila sa atin. Isipin nyo to, batas na ginawa ni PBBM kontra China, suportado ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ganyan kalupit ang controversy na ito na sobrang nagpaiyak sa China. The Philippines infringes first, and then China has no choice but to take necessary measures to safeguard its legitimate rights and interests in accordance with the law. If the Philippines no longer infringes and provokes, the maritime situation will not escalate again. Pero, bago ko sabihin ang nangyari sa China, dapat malaman niyo muna to. Sa gitna ng tensyon, may bagong commander ang ating Philippine Navy. Si Rear Admiral Josema Ambrosio Espeleta ng PMA Sambisig, Class of 1991. Pero bakit ngayon pa siya nilagay ni PBBM? Pero wag kayo! Kahit bago pa lang siya, may secret order na agad siyang ibinigay sa Navy. At ito ang hindi nyo alam. May kinalaman ito sa secret mission sa West Philippine Sea. Grabe mga ka-Pulse Point! According to Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, strongly condemns daw nila ang Pilipinas. Not go down that wrong path. Dahil ito na stalking... I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. No. So I think it's a waste of airtime to broadcast the claims of China because only their leadership believes in what they say anyway. Regardless of what they say, we will proceed with our capability upgrade. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. It does not have right on its side. That's why they're leftists. Hindi lang yan! Pinatawag pa nila ang Philippine ambassador na parang bata para pagalitan. 非法纳入非方海洋区域，妄图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决，此举严重侵犯中国在南海的领土主权。 Mga ka-Pulse Point, may classified information pa. According to National Security Advisor Eduardo Año, may new contingency plan na tayo. At ito ang dahilan kung bakit nagpadala ng nuclear-capable ships ang China. At ito ang bagong defense strategy, exclusive mga ka-Pulse Point. Ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept ay may kinalaman sa Taiwan Strait Contingency,
BRP Sierra Madre Reinforcement Maritime Patrol Expansion. Sa tatlong yan, ang nakakagulat ay yung una. In other words, may plano din pala ang Pinas in case na sumabog ang giyera sa Taiwan. Kaya pala, sobrang piko ng China kasi pag-usapang Taiwan ay red line sa kanila yon. Ano sa tingin nyo mga ka-Pulse Point? Tama lang ba na makialam ang Pinas sa Taiwan issue? Ngayon, alam nyo ba na ang Pilipinas has lodged 189 formal complaints against China from July 2022 to November 2024. Pero ang mas nakakagulat, may 7 bagong artificial islands ang China at ang Panganiban Reef. Mga ka-Pulse Point, may bombshell pa. Ayon kay Senator J.V. Ejercito at Senator De La Rosa, may 7 sekreto na proyekto ang AFP na dapat sana ma-approve. Kaya lang, may nangyari sa 10 bilyong budget na to. Natatandaan nyo yung 10 bilyong piso na budget cut? According to Senator De La Rosa mismo, may 7 secret projects pala ito. Cyber systems, forward equipment, aviation engineering, additional aircraft, joint tactical combat vehicles. Dahil dyan, pinipilit itulak ng Senado na ibalik ang tinapyas na budget. Pero ang malaking tanong, makikinig kaya ang Kongreso sa panawagan na ito ng Senado? So, kasi naman, sa konstitusyon natin talaga, ang mga priority, alam naman natin yung education, tapos to be able to spur growth, we're trying to increase expense on infrastructure. Marami tayong mga kailangan. Ito yung pati yung mga ayuda natin. Kaya ito yung naging compromise, 6.8%. Thank you, good sponsor, Mr. President. Ito rin po ba ang rason kaya po ang batas na mayroong pinakamalaking funding deficiency ay ang revised AFP Modernization Program or RA 10349. Base kasi sa binigay ng DBM na updates on laws with funding deficiency as of July 30, 2024, 2.138 trillion ang kulang na pundo ng revised AFP Modernization Program. Ang malungkot pa dito, yung original proposal sa NEP na 50 billion for the revised AFP Modernization Program, binawasan pa ng 10 billion sa GAP. Mga ka-Pulse Point, ang Philippine Navy may bagong kakayahan na. At ito ay hindi basta-bastang barko. Ito ay mga ghost ships na kayang mag-operate ng walang tao. Ang Amerika mismo ang nagbigay nito sa atin. At takot na takot ang China. At bakit napapamura ang China sa sobrang bilis at husay ng teknolohiyang ito? Exclusive na balita, mga ka-Pulse Point. Ayon sa US Department of Defense, ang T-12 Unmanned Surface Vessels o mga ghost ships ay isa sa pinakamahalagang capabilities na binigay ng Amerika sa atin. Pero ano nga ba ang kayang gawin ng mga ito? Alam nyo ba na ang mga barko na to ay walang crew, pero kaya mag-operate 24/7? Imagine nyo, kahit madaling araw, nagpapatrol to sa West Philippine Sea. May advanced sensors na kayang mag-detect ng mga suspicious vessels. Pwedeng mag-operate sa malayo at mapanganib na lugar nang hindi nire-risk ang buhay ng ating mga sundalo. Pero, hindi lang yan. May mas malaking capability pa. Ayon sa sources natin, ang mga T-12 vessels na to ay specifically designed para i-monitor ang buong exclusive economic zone natin, mag-gather ng intelligence sa mga foreign vessels, mag-conduct ng maritime surveillance operations, i-protect ang ating sovereignty sa West Philippine Sea. At ito ang pinakamalaking revelation.
Si US Defense Secretary Lloyd Austin III mismo ang pupunta para obserbahan ang tech demonstration ng Philippine Navy. Bakit kaya? Simple lang mga ka-Pulse Point. According to defense experts, ang mga ghost ships na to ay part ng mas malaking modernization program ng AFP. Kasama ito sa $500 milyong na foreign military financing ng Amerika. At alam nyo ba na ang equipment na to ay may AI capabilities, may autonomous navigation, may real-time data transmission, may advanced radar systems. Pero may leaked information pa. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., ang technology na to ay ide-deploy na sa mga strategic locations. At sina Secretary Austin at Teodoro mismo ang mag-o-observe sa AFP Western Command sa Palawan, malapit sa West Philippine Sea. Lahat. Ikuha ko yung pating drone ng speedboat. Wala kayo. At kung gusto nyong malaman kung ano ang secret connection nito sa ginawa ni President Marcos at sa galit ng China, abangan ang next part. Mga ka-Pulse Point, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Comment down below. At kung first time nyo sa channel ko, mag-subscribe na kayo dahil next upload ko, may mas malaking revelation pa ako sa inyo. This is your favorite vlogger, Pulse Point PH signing off.